Mariing pinabulaanan ng Iglesia ni Cristo ang paratang ng natiwalag na INC minister na si Isaiah Samson Jr. kaugnay sa reklamong illegal detention sa Department of Justice laban sa sanggunian ng INC. Pakinggan po natin ang buong pahayag ni kapatid na Bienvenido C. Santiago na siyang General Evangelist ng Iglesia ni Cristo. Gusto po namin magbigay ng ilang pahayag tungkol dun sa ginawang pagsasampa ni Isaiah Samson Jr. ng reklamong illegal detention laban sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo na bumubuo sa sanggunian ito. Ito ay kaugnay ng bumangong suliraning panloob sa Iglesia ni Cristo dahil sa ilang tao na noon ay kaanib at ang iba ay ministro pa sa Iglesia, kasama ron si Samson, na nagtangkang maghasik ng pagkakabahabahagi at gumawa ng mga paninira laban sa administrasyon ng Iglesia. Natural lamang na kailangang ipatupad ng Iglesia ang mga disiplina na ayon sa mga aral at mga tuntunin na itinataguyod ng organisasyong ito mula pa noong una at pawang nakasalig sa mga banal na kasulatan o Biblia. Karapatan naman ng organisasyong ito at marahil ng alinmang organisasyon na dumipensa laban sa sinuman na gustong puminsala rito. Kaya may mga pagsisiyasat na kinakailangang gawin. May mga pagsuspinde, pagtupad ng tungkulin ng iba, at meron ding mga kinailangang itiwalag. At yan naman ay naiintindihan at itinataguyod noon ng mga taong yan na inalis na sa Iglesia. Sapagkat yun ang paraan para mapanatili ang pagkakaisa sa Iglesia ni Cristo. Dalhin sa labas yung mga nanggugulo at nagtatangka na maghasik ng pagkakabahabahagi. Ang pagsusulong ng reklamong inihain ni Samson ay napag-alaman namin na nagawa sa ilalim ng pamamatnubay ni Secretary Leila de Lima sapagkat labis at hindi pangkaraniwan yung atensyon na iniyukol niya. Ano kaya ang motibo niya? Siya pa mismo ang personal na nag-asikaso sa nasabing reklamo. Pag-aasikaso at atensyon na hindi nakita ng sambayanang Pilipino sa kalihim ng katarungan sa usapin ng pagkakapaslang sa 44 na sundalo ng Special Action Forces o nung SAF ng Philippine National Police doon sa Mama Sapano ilang buwan na ang nakakaraan. Bagaman ang dalawa sa mga doon ay mga kapatid namin sa iglesia, subalit matahimik kaming naghintay sa mga gagawin ng Department of Justice para tugisin at usigin ang mga may kagagawan sa madugong pangyayaring yun. Gayon din sa kung sino sa panig ng pamahalaan ang dapat papanagutin sa pangyayaring yun. Hanggang ngayon, gaya po ng alam ng marami, ay wala pang napananagot. Nakarating po sa aming kaalaman na may iba pang inaalagaan ng DOJ na mga inalis na sa iglesia at mga kabilang sa nais manggulo sa iglesia. Ang tanong, bakit hindi binigyan ng atensyon ng DOJ ang kaso ng 44 na sundalong napatay sa Mama Sapano na kasing tindi nung ibinibigay nila sa mga taong naghain ng reklamo sa kanilang tanggapan kahapon. Kumpara sa 44 na mga sundalong napatay sa Mama Sapano, dito sa inireklamo ni Samson ay wala ni isang lamok na napatay. Halata namang kasinungalingan ang sinasabi ng mga nagrereklamo. Kaya gusto naming
paratingin kay Secretary De Lima at sa kung sino man ang nag-uutos sa kanya na hinihiling namin ngayon, hinihiling ng Iglesia ni Cristo sa ngalan ng mga naulila ng 2 sundalong nasawi sa Mama Sapano na mga kapatid namin sa Iglesia, na pag-ukulan niya ng kasing sigasig na pag-aasikaso ang kaso ng Fallen 44. Sa madaling sabi, dapat maging parehas at walang bias ang kagawaran ng katarungan. The least we expect from the Department of Justice is justice. Marami pong salamat.